Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Bay Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. How long has it been? What do you see? What are you thinking? Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Bay Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Magandang umaga mga kaibigan. Again, welcome sa ating palatuntunang Diretsahan dito sa Spear Cyber TV. Ito po si Bay Hilario, muling nagpupugay. Magandang umaga po. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Marami yata tayong mga balita kahapon na absent ako. Absent tayo, Joshua. At sa September ba? Oh. September 30, nakakasaho yung malaking transport strike. Medyo paghandaan po natin mga kaibigan. Yan dahil na naman sa inaangan nilang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing ng produktong petrolyo. Ngayon, kahapon po mga kaibigan ay nagkaroon ng isang forum at presscon na ginanap dito sa sa Quezon City. Kaugnay pa rin dito sa mga maiinit na pinag-uusapan ngayon, itong African Swine Fever. Again, kahapon, napag-alaman natin na ito palang African Swine Fever ay hindi nakakaapekto sa tao. Kinumpirma ho yan kahapon. Hindi nakakaapekto sa tao.
Kaya lang pinag-iingatan, mga kaibigan, at ginagawa ng paraan is because the government is trying its best, no, na hindi mamatay ang swine industry. Kaya po yun, ay ginagawa nila, talagang kinukuha yung mga baboy, kasamaang palad, pinapatay. Pero, paano naman yung mga taong kumain na ng baboy? Hindi nga nakaka-apekto yun sa tao. Ha? Pero magiging carrier di umano ang tao. Sa papanong paraan ho? Pagka nahawakan nila yung mga mga pork, yung dumi ng tao na kumain ng pork, paano humaan yun? Mako-contain yun. Eh di siguro sa proper disposal of waste. Ano ho? Pero tama ba yung ginagawa ng local government na hindi naaayon doon sa guidelines na ibinigay ng International World Organization, ng World Health Organization, para makontain itong problema na to? Ang ginagawa ng local government units ho, partikular dito sa Quezon City, mga kaibigan, nakakalungkot. Para ho kayong mga magnanakaw. Kinukuha nyo na lang basta yung baboy. Kinukuha na lang ho yung baboy, hindi alam kung saan dinadala eh. Ang balita, pinapatay. Pero hindi alam na nung may-ari kung ano ginawa nyo talaga. Pinatay nyo nga ba? Mayor Joy Belmonte, overacting naman yata yung yung nagiging action nyo, reaction nyo doon sa mga balita. Hindi ho nakaka-apekto sa tao yung African swine fever. Sinabi na rin ho kahapon ng mga eksperto, sinabi na rin ng National Academy of Science and Technology, sinabi na rin ng Bureau of Animal Industry na hindi nakaka-apekto sa tao yan. They're just trying to do something to contain the spread of this African swine fever. Pero yung reaksyon nyo, basta kahit malalakas yung mga baboy, wala namang problema, kinukumpis ka ng mga tauhan mo, hindi na alam kung saan dinadala, babayaran daw. Hanggang ngayon, hindi kayo nagbabayad. Mayor Joy Belmonte. Ganon din sa ibang mga local government units. Ganyan din sa Montalban. Tama lang na mag-react kayo, pero sobra namang overacting. At ang nakalulungkot, hindi nga alam nung may-ari ng baboy kung ano ginagawa ng mga tauhan mo. Baka naman, Mayor, yung mga tauhan mo, mga magnanakaw na. Hindi mo pa rin alam. Hindi naman nakikita ng mga may-ari yung mga hog raiser natin kung ano ginagawa nila sa baboy. Basta kukunin na lang. Meron nung nagngangalang Aling Nena. Siyam yung baboy niya, ang lulusog. Ang lulusog ng baboy, kinumpis ka ng mga tauhan mo. Mayor Joy Belmonte, hindi na naiintindihan kung si dinala yung baboy. Nawala ng kabuhayan yung tao, hindi nyo binayaran. Mayor Joy Belmonte, huwag ka namang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi mo kaklaruin sa mga tao mo. Yung mga tao mo nag-aasal mga mandarambong na at mga tulisan sa pagsunod sa utos mo. Tama lang yung layunin nyo. Okay, to contain the possible spread of African swine flu. Pero dahil hindi naman nakaka-apekto sa tao, kaya lang, yung tao na nakakain ng baboy, posible ikang maging
Carrier. Bakit sa tao? Hindi nyo ginagawa ng paraan. Ano, di ba? Alam ka naman patayin mo yung tao para makontain yan. The same way, dapat ganun din ang gawin mo sa baboy. Ngayon, kung kukontain ninyo, kung mubaboy yan, at malulusog naman, hindi nyo na in-examine eh. Kung infected ng African swine fever yung baboy, basta kinuha ng mga tauhan mo, kawawa naman yung mga tao. Kawawa yung mga tao. Ang sinasabi ko rito, yung kapakanan lang ng mga nabibiktima ng tauhan mong mistulang mga magnanakaw, Joy Belmonte. Ako nakikipagkaibigan as a member of, a press club na sinusuyo mo rin. Bagamat sinisiraan ng bata mo si Angie, siraan ng siraan para magkaroon ng pleasure sa mata mo. Pero dapat maging parehas ka rin. Maging parehas kayo. Tratuhin nyo naman ng parang hindi naman masasamang tao yung pinagkukukunan nyo ng baboy. Hindi sila mga magnanakaw. Sila'y hog racer. Nagne-negosyo para mabuhay ng marangal. Ninanakawan ng mga tao mo. Joy Belmonte. Yun lang mga kaibigan. Kasi habang nakikinig ako dun sa press con kahapon at pinakikinggan ko yung mga sinasabi ng mga eksperto mula sa iba't ibang mga sangay na may kaugnayan dito sa problemang ito, talagang napagtibay sa sarili. Talagang hindi naman nakaka-apekto. Oo nga't maaaring maging carrier daw ang tao ng African swine fever, pero dahil sa kanilang mga dumi, di ba meron naman tayong mga palikuran? Meron naman tayong mga restroom. Meron pa bang ngayon dito sa Quezon City na walang restroom? Di ba? Kahit sa mga probinsya na dating wala. Pero ang local government gumagawa na ng mga public restroom para mamintina ang kalinisan. Pero bakit naman itong mga tao mo, Mayor Joy Belmonte, walang habas? Makapagpasikat lang kayo na di umano sumusunod kayo sa direktiba ni Pangulong Digong, gagawa na kayo ng masyadong mararas na mga kaparaanan. Nag-umpisa lang yan, pagpapasikat na yan. Kaya ngayon, meron pa mga kampanya, kung pwede rin maging presidente si Isko Moreno. Ginagaya nyo si Isko Moreno. Nagpapasikat kayo. Pero, ang pinipinsala nyo, mga maliit dating mga kababayan na marangal na naghahanap buhay. Marangal ho silang naghahanap buhay. Hindi sila mga magnanakaw. Mayor Joy Belmonte. Huwag mo silang apihin. At hindi lang si Mayor Joy Belmonte, kayo mga local government executives, huwag nyo namang apihin yung mga nyo. Makapagpasikat lang kayo, gumagawa kayo, sumusunod kayo sa direktiba para makontain ang African swine fever. Kahapon, nakakalungkot habang nakikinig ka ng forum. Hindi nakakaapekto sa tao ang African swine fever. Ang kinukunan nyo ng mga baboy, ng mga nag-aalaga, kahit malulusog yung mga maliliit, hindi nyo ginagalaw yung mga malalaking, mga milyonaryo na mayroong piggery. Hindi nyo ginagalaw. At yan, sa totoo lang, kumalat ang African swine fever dahil sa hindi responsableng pagdidispose ng mga waste. Dito pa lang, nag-umpisa ang African swine fever, mga kaibigan, dahil sa ang pinag-ugatan ay not
non-proper disposal of waste. Non-proper disposal of waste. Sino ba ang responsable sa disposal ng waste? Hindi ba ang gobyerno? Ngayon, kung hindi responsable yung disposal ng waste, kumalat ang African swine fever. Nung kumalat yan na ganyan, na bagamat hindi nakakaapekto sa tao, ang pinarurusahan nyo, taong bayan. Aba, manindig naman ang balahibo nyo. Manindig naman ang balahibo. Kayo ang pinag-umpisahan ng problema, ang gobyerno. Pero ang pinarurusahan nyo ngayon, tao. Sa non-proper disposal of waste, dahil sa anomalya, sa disposal ng waste. Puro kayo anomalya dyan. Kaya yung mga kontraktor nyo, puro loko. Puro kayo suhulan dyan. Ngayon, nung nagkakaproblema, yung mga taong walang kinalaman ng pinarurusahan nyo, maawa naman kayo. Konting habag. Kung kukunin nyo yung mga baboy, bayaran nyo. Sa totoo lang, yung ibabayad nyo, 3,000. 3,000 gaya ng ipinangako nyo. Napakamura nun. Luging-lugi na yung mga tao sa 3,000. Yung 3,000, bagamat lugi na yun, sinuba nyo pa. Lalong nalugi. Lalong nalugi. Dahil pinangako nyo, yung 3,000, pangako lang eh. Hindi naman talaga ibinayad eh. Pangako lang. Pero yung baboy, nakumpis ka na. Hindi ngayon malaman kung saan dinala. Hindi nagpapirme. Basta kinuha yung mga baboy. Na para bagang yung baboy per se, illegal na pag-aari nung may nung nag-aalaga. Ganyan ho mga kaibigan kung tratuhin ng local government units, yung mga hog raiser natin, yung mga small scale hog raiser. Kung pag-uusapan natin itong African swine fever na, ulitin ko, hindi naman nakakaapekto sa tao. Ayun. Yun lang ho. At sana sa panawagan natin ito, makonsyensya naman kayo kahit konti lang. Makonsyensya naman kayo kahit konti lang. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Paalala muna. Ikaw na nag-o-OT. Ikaw na nagno-noodles. O nag-iipon para magkasariling bahay. May karapatan ka na. Sa Mikara, kaya mo nang magkabahay. Alaga mo pa ang pangangailangan ng pamilya. Sakayan, edukasyon, pamilihan, libangan. Sulit ang pagod. Tuloy ang kayod. Mikara, may karapatan ka na. Sumasakit na ba ang ulo mo sa kangaparon at parito para lang mabili ang gusto mo? Well, worry no more. Just sit back, loosen up, and enjoy watching Spermart through Spears Cyber TV. Spermart ang sagot sa problema mo. Your partner na alalay sa mga gustong bilhin o mapuntahan kaya. Spermart, your best ally. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa tao nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang Diretsahan. Dito pa rin si Pai Hilario kasama nyo. Hanggang mamayang alas 10. Ang oras natin ay, bilis ang oras .
Ha? 9:28 na? Ang bilis ng oras, maniwala ka. Mga kaibigan, medyo malungkot yung mga balita. Malungkot ang mga balita sapagkat hindi na iwasan tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya nga tayo magpapasan. Ang dahilan yan, hindi naman nakiusap ang gobyerno natin na gawing utay-utay yung pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Lalo ngayon. Kaya si Pangulong Digong nagkauutos sa kanyang mga tao na hanggat maaari humanap ng ibang source ng langis. Hindi lamang sa Saudi Arabia. Matatandaan nyo mga kaibigan, kamakailan lamang nagkaroon ng drone attack doon sa Aramco, sa estado sa Saudi Arabia. Medyo hindi maganda yung mga banta niya, no? Baka sakasakali, medyo ang Iran yata mainit mainit ba? Nga. Mainit sa Saudi kasi, matagal na silang naglalaban na kung sino magiging sentro ng Islam Matagal na nilang inaagaw sa Saudi Arabia yan. Kaya sila kahit pare-parehong Muslim, gustong magkana. Ang problema, pag nagkagulo dyan at nag-awayan, apektado rin tayo dahil sa kanila tayo kumukuha ng produktong petrolyo. Pero nandiyan naman ang Kuwait at saka Iraq na gumagawa din naman ng produktong petrolyo. Ang Estados Unidos ang magaling malaki reserve nila ng oil pero hindi nila ginagalaw. Ang kinukuha nila yung sa iba. Tayo naman dito, meron din. Pero konti, hindi sapat sa ating mga pangailangan. Ang masama lang, meron nga tayong makukuha dito, hindi naman nararamdaman ng tao. Ang nakikinamang lang, yung mga nasa gobyerno, tsaka yung mga kasapakat nila. Ninanakaw. 900 billion yata kinita nun Wala namang naramdaman ng tao Hanggang ngayon, dumadagdag pa rin yung utang ng tao. Ang utang ng gobyerno, dumadagdag pa rin. Pero ang dami-daming na kinuhang langis doon. Hindi man lang nakapagbayad. Ang utang ng gobyerno, pinapasan pa rin ng tao. Yung kinikita ng langis sa Pilipinas, winawalang yan ng mga namumuno. Ganyan nangyayari. Kaya ang mga tao nakakaramdam patuloy nakakaramdam ng kahirapan. Talaga, wala, ninanakaw Ninanakaw. Nakikipagsabatan doon sa mga mas malalaking negosyante. Kaya mga malalaking negosyante, yung mga nagmamaniobra at saka kumukontrol ng ating ekonomiya, patuloy sila sa pagyaman. Kaya mga Pilipino, dinidesign lang nila para maging sunod-sunuran sa kanila. Ganyan na nangyayari dito sa atin. Kaya hindi tayo makaramdam ng ginawa. Nagkaroon ng konting problema. African swine flu. Yung fever. African swine fever. Pinahirapan yung mga maliliit na hog raiser. Hindi nila pinahirapan yung malalaki. Sina Lucio Tan, na may-ari ng Formos sa Baras, yung Monterrey, Universal Robina. Hindi nila pinahirapan yan. Yung malalaki, hindi nila pinahirapan. Yung maliliit ang pinahirapan nila. Yun ang kinakaya-kaya nila. Pag hindi binigay yung baboy, nagbabanta pa yung J. Belmonte, magdidemanda raw. Akala mo ba yung baboy per se ay illegal? Minsan talagang walang magagawa. Nakapagboto tayo ng mga tanga. Na walang malasakit sa mahihirap. Wala tayong magagawa Talagang ganon, mga kaibigan. Ibinoto natin yan, pasanin natin. Tiisin natin. Binoto sila na ngayon nakaupo. Kaya tiisin nyo. Tiisin lang natin, mga kaibigan. Ang totoo yan, pwede naman tayo umunlad nang hindi tayo umaasa sa mga yan. Huwag kayong umasa masyado sa gobyerno. Gumawa kayo ng mga kaparaanan sa sarili nyo. Mag-isip lang kayo. Maraming paraan para tayo umunlad. Pero nang hindi kayo aasa sa gobyerno. Pag diyan kayo aasa, wala. Magkakaroon ng kulaba mga mata nyo. Walang mangyayari. Aapihin pa kayo dyan. Sila yaman lang ng yaman. Ganun yan. Kaya doon sa patuloy na yung pagbabanta, nung taas ang presyo ng produktong petrolyo, medyo paghandaan mo natin yan. At ang isa pang hindi maganda,
mga kaibigan, ay yung tsansa na sa darating daw na September 30, kasado na yung nationwide strike ng mga major transport group. Ano kaya magiging epekto nito? September 30, magpapakita ng mariing pagtuto sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program naman, yung mga transport group. Alam nyo kasi, yung Public Utility Vehicle Modernization Program, gusto nilang alisin unti-unti yung mga jeep. Gusto nilang alisin. At gusto nila ng palitan ng maganda aircon. Okay, aircon. Maganda. Okay. Pero nag-prescribe sila ng unit na yun na dapat tumakbo sa mga lansangan. Pero lintik naman ang presyo. Maniwala ka naman. Oo, halatang magpapayaman. Siguro, yung supplier nun may kausap na sa DOTR. O baka rin sa LTFRB din. Oo. Yung supplier nun may kausap na. Kaya sa pamamagitan ng batas, alam nyo itong batas sa totoo lang malakas pagkakwartahan ito Uobligahin mo yung mga maliliit na sumunod doon sa batas mo na ang magiging epekto, yung supplier ng ipiniprescribe na sasakyan, walang ibang pagkukunan, kundi yun lang lintik naman ang presyo. Ibabaon sa utang yung mga maliliit nating mga naghahanap buhay sa transport. Ibabaon sa utang. Ngayon hindi na ata sila nagbibigay ng mga individual franchise. Lagi na sa mga grupo. Either kooperatiba, korporasyon, lahat yan. By groups na. So, kinakailangan maging miyembro ka ng kooperatiba. Kaya yung mga transport group na yun, Pasang Mazda, kung ano-ano, mga piston, ginagawa ng kooperatiba yan. Kasi, sa kanila na i-release yung mga prangkisa. Ang problema, ito, sa modernization program na isinusulong, sila nagpe-prescribe, ang mamahal. Ayon dito kay Efren de Luna, presidente ng Alliance of Concerned Transport, ACTO. Payag naman sila sa modernization. Pero dapat maging maayos ang kalakaran at sistema. Ang problema ginagawa ngang by groups Ang itinututulan ng mga leader, yung panlilin lang daw ng gobyerno na pagpapautang sa pamamagitan ng kooperatiba. At i-endorso ng Land Bank of the Philippines. Ang sabi ng mga, imposible rin sila makapagbigay ng mga requirements na itinatakda naman ng bangko at saka nung Omnibus Franchising Guidelines. Ang higpit Itong mga bangko, nagsisiguro. Paano? Di maraming mawawala ng hanap buhay. Maraming mawawala ng hanap buhay. Kontrolado nila yung prangkisa. Hindi ka naman pwede maghanap buhay dyan. O sa kalsada, meron kang jeepney, halimbawa, nang wala kang prangkisa, maahuli ka, koloro mo dating mo nun. Para hindi ka maging koloro, magkaroon ka ng prangkisa, ang dami-daming ang higpit ng mga requirements. Ang higpit to Kaya ito, tumututol sila. Tinututulan nila yung mahigpit na requirements ay tinatakda ng Land Bank at saka ng Omnibus Franchising Guidelines para makakuha naman ng loan. Yun ang problema. Ang isang banda naman, baka naman kasi ganun, kaya ganito, dahil nagsisiguro din ng bangko dahil naging kaugalian na at kostumbre ng marami sa ating mga Pilipino, kapag ka napautang mo, mga kaibigan,
Ang turing do sa utang, dole out, hindi naman nagbabayad. Kahit kumikita, hindi naman nagbabayad. Kaya, nagkakaroon ng problema. Ngayon, para magbigyan ng solusyon yung problema, dadaanin nila sa pag-i-strike. Pag nag-strike, marami sa mga kababayan natin mahihirapan sa transportasyon. Hindi pa gumagana ng gusto yung mga mass transport natin. Hindi pa gumagana ng gusto. Maraming may stranded dyan. Maraming hindi makakapasok. Kaya ito, problema to. Na dapat tugunan ng ating gobyerno. Ngayon, September 30 po naman. Ano ba siya na ngayon, Joshua? 24 ngayon. Halos isang linggo na lang, mga kaibigan. Baka pumatak ng 30, Lunes yun Lunes ba yan? Lunes. Lunes. Araw ng pasok. Sa darating na Lunes na yun, ano? Pagka ganyan, may hirapan. Mabuti na lang kami. Nakamotor ka ba, Joshua? Pero dito naman, wala naman siguro. Hindi susunod yung mga may biyahe, mga jeep dyan, ano? Yung iba hindi sumusunod. Yung iba hindi sumusunod. Kasi, yung iba kasi, pagka talaga namang hindi nakabiyahe, di ba? Pang-araw-araw na kailangan, masasabit Kaya, sana naman, mga kaibigan, ang mga otoridad, kung merong hindi susunod, wag nyo na sansalain. At kung guguluhin naman ng mga nag-i-strike, yung mga hindi susunod, pigilan nyo. Inaasahang lalahok sa strike, mga kaibigan, ng akto. Pinagkaisahan ng mga tsuper at operators nationwide, Piston, at saka yung Stop and Go Coalition. Kinukwestiyon ng Stop and Go Coalition President June Magno kung bakit pati mga UB Express kailangan palitan, gayong hindi naman problema. Alam niyo mga kaibigan, yung UB Express, mga magaganda ho sa sakyan, wala hong problema. Pero bakit pati yun gustong palitan? Kasi kausap nila yung supplier nung sasakyan para sa modernization. Kausap nila, ang gusto ng supplier, makopo niya lahat yung sasakyan. Para pagkatapos sa pamamagitan ng batas na to, modernization program ng public utility vehicle, saksakan siya ng yaman. Saksakan ho ng yaman yung supplier. Eto ngayon, yung magpapatupad ng batas na ito at yung gumawa ng batas, baka nakabali na yon. Kaya kinakailangan mabawi talaga yung ginastos nung naglabi para maipasa yung batas. Alam nyo mga kaibigan, hindi naman ako sa nagbibintang. Pangkaraniwang nangyayari to. Yung mga mambabatas na yan, bago gumawa ng batas, may mga kausap na, makikita mo sa mga mamahaling restaurant, nag-uusap-usap dyan, paano tayo gagawa ng pera sa pamamagitan ng batas. Paano tayo magkakapera sa pamamagitan ng batas? Eto, naisip nila, i-modernize natin. Total, hindi na napapanahon. Ang dami mga palitan yung mga jeep na yan. Ang problema, sige. Papalitan lang ba? Hindi, mag-prescribe tayo ng kung anong unit. Eto na ngayon, may pumasok na ngayon, supplier. Kinausap na nila yung supplier. Sige. Gawin ang batas. Kami bahala sa supply. Ito, i-prescribe na sasakyan. Meron ng prescribe na sasakyan. May supplier na. Kikita na ng malaki yung supplier. Ito, magiging presyo niyan. Padadaanin na natin sa bangko. Gawa ng omnibus franchising guidelines. Pati pagbibigay ng franchise, alisin na sa individual. Gawin ng mga sa organization. Grupo na. Wala ng palag, yung mga maliliit. Doon nila dinala yan Doon nila dinala. Wala na ikang palag.
Oh, konti na lang kausap natin. Eto ngayon. Oh. Ang mamahal ng mga unit. Ngayon, ang mamahal ng mga unit. At saka hinihigpitan naman ng bangko ngayon para makasiguro na hindi sila malulugi dahil baka hindi makabayad. Hinihigpitan naman ngayon. Hirap na hirap ngayon yung mga maliliit na na nagde-negosyo sa transport. Ngayon, pati SUV, babanggitin ko na ba ang mga babanggitin ko ba yung mga nakita yung mga van? Ha? Ng iba't ibang mga, hindi ba ka qualified yun? Yung mga tumatakbo dyan? Na ginagawa ng Toyota at saka Mitsubishi? At saka ng Nissan? Hindi ba qualified yan? Pero pati yun, gusto nilang palitan. Para makopo ng negosyante. Pati yun, gusto nilang palitan. Papalag talaga. Papalag talaga. Kaya dyan, dito makikita nyo, sa paggawa pala ng batas, akala mo talaga, malaking problema ho yan. Akala mo talaga, gumagawa sila ng mga mabubuting bagay, at ginagawa nila para ma-modernize, maging maayos, Hindi may pera sa likod ng mga ginagawa nilang yan. Kaya pumapalag yung mga transport group. Pumapalago sila. Ay, nako. Hindi na siguro talaga magbabago ang mentalidad at kultura ng mga nasa taong gobyerno. Marami ngayon tumatakbo at tumatakbo sa politika hindi para magserbisyo. Rich people, or people in the middle class or in the affluent class of society. Yung nasa middle, wala maliit ang chance Sabihin na natin nasa affluent class of society. Tatlo lang naman yan Poor, middle class, affluent, and rich people. Mula doon sa affluent class, they enter politics not to serve, but to enrich themselves. Ilan ang politiko nakita natin? Nakita nyo. Nakachamba yung isang mahirap, halimbawa mo na. Napakaswerte dahil nakapagpasikat sa mga organisasyon. Nakapasok sa pamamagitan ng party list. Akala nyo ba nagserbisyo? Hindi. Hindi nagserbisyo. Nagpakulo pa yun. Nakita mo, pumapasok sa kongreso, nakabisikleta lang. Pero pagkatapos ng termino nyo, makikita nyo, ang laki ng bahay mansion. They enter politics in the guise of public service. But the truth is, they are enriching themselves. Ganun lang nangyayari dito sa atin. Kaya ang tao, Kaya lang, kapag nagsasalita tayo sa ganitong pagkakataon, hindi natin maalis na minsan masisi yung tao. Kayo kasi, ang dali niyong bulahin Inumangan lang kayo 200 piso sa umpisa, kinagat nyo na. Inumangan kayo ng 300 piso, kinagat nyo na. Inumangan kayo ng 500, 1,000, kinagat nyo. Sa umpisa pa lang yun. Bandang huli, inumangan kayo ng 2,500, 5,000, dahil malapit na eleksyon. Kinagat nyo, nanalo. Nanalo ngayon. Ano ginagawa sa inyo ngayon? Ninanakawan kayo. Ninanakawan kayo. Ganun lang po yan. O nanalo, nagpasikat ngayon. Inayos. Nakaprograma ho yun Akala nyo ba? Hindi pa nananalo yan. Yung mga advisor niya, planchado na. Gagawin natin pakulo sa umpisa. Para gumanda talaga pangalan. Inayos lahat ng makita. Kita nyo. Ginaya ngayon ng iba. Ginaya. O eto na ngayon. May mga vloggers yan. Ginagamit.
Sumisikat kayo, sumisikat. Ha? Pakana nila lahat yan. Pakana lahat yan. Oo, para sumikat. Ano yan eh? Syndicated ano yan eh. Syndicated acts. Ganon kumbaga. Planchado yan, grupo yan, pinag-iisipan nila yan kung paano bebenta yung isang idea at saka isang tao. O di sumikat, ginaya ngayon. Akala nyo ngayon pagka tinutino. Huwag kayo kasi siguro susugal yan eh. Hindi yung totoo yun. Hindi totoo. Kayo maniniwala kasi. Bagamat yung pinalitan nun, talaga namang balasubas na rin naman talaga. Tama lang na mapalitan. Pero itong pumalit nito, kung nagpapasik, bantayan nyo. Bantayan nyo yan. Bantayan nyo. Makikita nyo balang araw. Yung mga nakaupo ngayon, kung sila na nandyan, mga kaibigan, bantayan ho natin. Ingay natin pagka sila gagawa ng kawalang yan. Mag-ingay tayo. Gusto nyo, sabihin nyo sa akin, sasabihin ko rito. Ganon. Mag-ingay tayo, bantayan natin yung mga kalokohan nila. Kasi hindi tayo nakasisiguro sa sino mang politiko na nag-aastang santo at malinis. Yan ang nangyayari. Kaya itong nakabanta na ito, na transport strike, meron ng problema dyan eh. Meron talagang malaking pera dyan, gumagana. Kaya ito ngayon. Pero ang maapektuhan yan, yung mga simple na mamamayan, na mga pumapasok. Ay paganda na po natin yan. Paganda na po natin yan. Napakalaki ng problema eh. Napakalaki ng problema. Ngayon, hindi na mainit ngayon ang usapan tungkol sa emergency power na hinihingi ng Pangulo. Di ba? Sa pamamagitan nito, Gadi. Di ba? Pati kay Senadora Grace po. Nawawala na init. Di ba? Umpisa lang naman ho yun eh. Umpisa lang naman ho yun, mga kaibigan. Pero ang totoo niyan, lahat naman ho yun, drama lang yun. Huwag ko kayo magpapaniwala. Lahat ho yun, drama lang. Kasi yan, tingnan nyo pinalutang lang nila yung, matagal na yung emergency power na yan eh, umpisa pa lang eh. Namatay. Ngayon, pinaikot lang nila ulit, pinasikit. Pinalutang na naman yung emergency power para may mapag-usapan. Alam nyo, yan, yung, nililibang lang ho tayo niyan. Nakala nyo, nag-aaway sa, magagalit ang tao kay Grace po dahil hindi binigay ang emergency power. Hindi nagagalit, taka-taka raw. Gano'n. Kung ano ang pintas ang binibigay kay Grace po. Bagamat totoo naman yun. Talagang manginom yun eh. Talagang parang chimney ayo sa sigarilyo. Totoo kasi yun. Pero totoo yan, hindi naman yun ang issue dyan. Hindi ho yun ang issue dyan, mga kaibigan. Ang issue dyan, negosyo. Sa pagresolba sa trapiko sa EDSA, hindi naman EDSA ang may problema sa trapiko. Buong Metro Manila. Pero nakasentro lang sila sa EDSA. Alam niyo kung bakit? Negosyo nakapalaob. Ngayon, nagkontrahan sa committee tungkol sa emergency power. Magsabiti ka kayo ng master plan. Hindi nagsasabitan tugad eh. Namamatay na ngayon ang issue. Pero ang totoo niyan, planchado niyan. Mapaplansya na ho. Mapaplansya na. Gagawin din yung solusyon sa problema. Sila rin ang gagawa. Contractor din nila ang gagawa. Negosyante rin nasa likod nila ang gagawa. Ito ang tabayanan nyo. Tabayanan nyo. Malamang sa hindi ang gagawa niya San Miguel Corporation. Kunyari lang yun. Nag-aaway-away sa emergency power. Tignan nyo. Yung bang link ng SLEX, alam mo ba yung SLEX, Joshua? Yung South Luzon Expressway. Di ba ginagawa nila ng link para dudukto sa NLEX,
sa North Luzon Expressway. Yung bang ginagawa nila yan, mula saan? Mula doon sa South. Di ba? Umikot sa Maynila. Duduktong hanggang umikot pa ng Cabanaba area. Dudukto ngayon sa NLEX, mga kaibigan. Kasing haba din ho ng EDSA yan eh. Akala nyo ba, sa inyo nasaan yung NLEX? Nasa may Magallanes na ho yun. Kapraso lang, kembot lang, makapag-alabid nyo na. Pero dahil umikot ho ng Maynila, papunta ron, kasing haba rin lang ho ng EDSA yan. Yan ho ba, ginagawa na? Ginagawa na ho yan. Yan ho ba, malapit ang matapos? Tingin ko, matatapos. Matatapos na. Yung manggawin yan, nangailangan ng emergency power. Lumutang ba yung issue ng emergency power nung gawin yan? Hindi ho. Sa emergency power, ano ho pinag-uusapan dyan? Bidding. Walang bidding. Ayos lang tayo. Yun lang ho hinahabol dyan. Yung emergency power na yan, sa kukunin ng pera, wala nang kuskus baluos yun. Sila na bahala kung saan kukunin ng pera. May emergency power, wala nang bidding. Ako may nabahala doon. Yun ang emergency power. Kaya nila gusto ng emergency power. Di ba? Ganun lang ho yun, mga kaibigan. Kaya, sa mga naririnig natin na yan, na di umano, para mabigyan ng solusyon yung mga problema sa trapiko, emergency power ang gusto nila. Pero ho, katapat yan, pera. Negosyo. The president is playing clean to that effect. Malinis siya. Kailangan ko lang naman emergency power. Kung ayaw yung bigay, di huwag. Ganon. Ganon lang naman ho yan eh. Sa senadora, ayaw eh. Pero totoo nun. Magagawa rin ho ba yan? Magagawa rin ho. Yung emergency, yung issue ng emergency power na yan, para sa tao lang yan. Magkaroon ng pinag-uusapan na pagtatakpan yung mga mahalagang issue. Dapat, pinag-uukulan natin ng pansin. Lalo ngayon, magpapasa na naman sila. 4.1 trillion para sa 2020. 4.1 trillion. Sige nga, 3.7 trillion. Magiging 4.1 trillion. Di ba? Gano diferensya nun? De 4.4 trillion. Ba? Takot-takot ng pera yun. 400 billion. Ang pinag-uusapan. 400 billion. Ang pinag-uusapan. Maniwala ka naman. Saan pupunta si Juan de la Cruz? Ang tanong, matutugon ba yung budget na yan ng koleksyon ng BIR? Matutugon ba ang budget na yan ng koleksyon ng customs? Rampant na rampant ang ano dyan. Rampant na rampant ang smuggling. Di ba? Kita nyo naman. Nagtitirahan sila dyan. Pati anak ng senador. Smuggler, sabi, ng semento. Tingnan nyo, nai-issue ba? Wala. Pahapyaw lang, lumilitaw na ganon. Wala akong nangyayari. Wala akong nangyayari. Hindi na pag-uusapan yan. Batuhan lang sila ng batuhan. Ang sinasabi ni Bongo,
tumulong ika tayo sa Pangulong Duterte, isumbong nyo yung mga corrupt sa gobyerno. Eh, may nagsumbong. Nagsumbong. Ang involved, 12 billion in taxes. Inaksyonan mo ba? Hindi. Ano ginawa? Yung nagsumbong, sinibak. Ganyan ang nangyayari. But then, the president played clean. I am clean. Ayos di ba? The president is clean. I am against corruption in the government. Yan ang lagi yung maririnig. I am against corruption. Pero kita nyo na, kaliwat kanan naman ang korupsyon nagaganap. May ginagawa ba sila? Wala. May nadidimanda ba? Wala. Naahandyan pa rin, kinukusinti pa rin niya, nasa panunungkulan pa rin. And yet, they keep on saying, the president is clean. Yun lang mga kaibigan. Pansamantala, magpapaalam muna tayo sa ating palatuntunan ngayong umaga. Magkarinigan muli tayo bukas sa ating palatuntunang diretsahan dito sa Spear Cyber TV, your BFF online. Alexa, can you play the song Portrait of My Love by Steve Lawrence? Portrait of My Love by Steve Lawrence from Spotify. Para po sa inyo mga kaibigan. Could never be a portrait of my love, for nobody could paint a dream. You will never see a portrait of my love, for miracles are never seen. Anyone who sees her soon forgets the Mona Lisa. It would take, I know, a Michelangelo, would need the glow of dawn that paints the sky above to try and paint a portrait of my love. Sa pamamagitan po ng awiting yan mga kaibigan, pansamantala nagpapaalam muna ako sa inyo hanggang bukas po dito sa ating palatuntunang diretsahan sa Spear Cyber TV. Ito po si Bay Hilario. Magandang umaga. See you tomorrow. Michelangelo, and he would need the glow of dawn that paints the sky above to try and paint a portrait of my Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa tao nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin,
dito sa Diretsahan kasama si Bay Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV.